Sumainyo ang Panginoon. Kalimitan sinasabi na bakit ang kakaunti ang mga nagpapari. Sabi nga po natin sa araw na ito ay isinasama natin sa ating intensyon sa buong daigdig ang kabanalan ng lahat ng mga pari, sanctification of all priests. So bahagi ho ng paanyaya ng buong may kapal na tayo ay isinusugo, lalong-lalo na. Kaya palagi natin itinutulog na sana magkaroon tayo ng pari. Pero sabi nga natin dito sa Ebanghelyo, kakaunti ang nagpapari kasi medyo mahirap. Bahagi yung nakita ko natin dito, huwag kayong magdala ng anuman maliban lamang sa dalawa. Ano nakita natin dito? Yung tungkod. Bakit tungkod? Kasi yun ay ginagamit sa paglalakbay. Bahagi ho yun para sa mga bangin, madaling makapaglakbay. Sa mga pagkakataon para din tulong, suporta, at saka depensa. Ginagamit din ng pangdepensa yun sa mga mababangis na hayop. At sinelas, sapin sa paa. Sa history natin, ito ay 2,000 years ago, sa bahagi mayroon na silang sapin sa paa. Sa ngayon po sa history sa Pilipinas, tayo daw mga Pilipino nagsimula lamang tayong magsapin sa paa 1600. Yun ay kung tutusin na Ellen, dala ng mga Hapon. So bahagi na noon na tayo ay sanay tayong magpaa. Pero bakit 2,000 years ago ay ang sabi ni Jesus ay hindi, magsapin kayo. Kasi bakit? Malalayo yung paglalakbay. Hindi naman lahat ay may hayop na sasakyan. Mahirap din mag-maintain ng hayop na sasakyan. So dahil sila'y palipat-lipat ng kanilang pangangaral, kaya kinakailangan ng dalawang bagay na ito. Ito yung tinatawag natin necessity, yung talagang kailangan. Ngayon, sabi nga natin dito, bakit hindi magdadala ng pagkain, ng salapi, kahit na ng damit na pampalit? Kasi bahagi ng kinikilala rito natin, God will provide. At ang mga taong kanilang pangangaralan, yun ang bahala. Pero hindi sila natin, pagtitiwala natin, hindi sila pababayaan ng Diyos at ng mga taong kanilang pinangangaralan. So bahagi napuntingan po natin. Kaya nga maganda ko yung sabi sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Amos. Alam natin kapag gusto ninyo ng quotation mula sa katarungan, tingnan ninyo yung aklat ni Propeta Amos. Anong sabi ni Propeta Amos? Kasi nangangaral siya doon sa siyudad ng hari. Ang kanyang ipinangangaral ay katarungan. Ay gusto siyang paalisin. Sabi niya, ako ay hindi naghahanap buhay. Ako ay dati pastol ng mga tupa.
Kinuha ako ng Diyos para maging propeta. So hindi po paghahanap buhay. Kaya siguro isa rin sa dahilan kung bakit ako kayo nagpapari, hindi kayo yayaman dito. Bahagi yun ng Panginoon. At makita ho natin, yung mga pare, hindi pwedeng mag-business. Hindi pwedeng kumuha ng ibang trabaho. Hindi pwedeng magtrabaho kahit saan, kahit sa munisipyo, o kahit na maging politiko. Bakit? Ang pinakatungkulin ay alin, yung mga ipinamani ko sa Ebanghelyo ngayon sa araw na ito. So kaya po, kuminsan masasabi natin na bakit yung mga protestante, yung mga born again, may trabaho, ay, well, sila yun. Pero dito, maliwanag na alin, hindi ito paghahanap buhay. Nandito lamang nakatuon talaga sa pangangaral ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Ang kakibat nito, maliwanag na alin, ano yung mga tungkulin? Mangaral. Anong ipangangaral? Yung pagliligtas ng Diyos. Yung dakilang biyaya na ipinagkaloob ng pumamikapal, lalong-lalo na yung ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Anong sabi ni San Pablo? Ipangaral ninyo at ipahayag ang alin, ang pagliligtas ng Diyos mula sa kasalanan, na tayo ay isinilang bilang mga anak ng Diyos, para tayo higit na makita yung biyaya ng pagliligtas ng Diyos mula sa kasalanan sa pamagitan ng paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. Kaya yun sabi ni Jesus, ipangaral ninyo na alin, magsisi at tumalikod sa kasalanan. At ano pa? Ang magpalayas ng masamang espiritu. So bahagi yun ng pagkilos. Sapagkat sabi nga po natin, hindi pwedeng tayo ay pinupuspos ng Espiritu Santo pagkatapos nandyan yung masamang espiritu. So kinakailangan wala yung masamang espiritu. Kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng espiritual na katatayuan. At ano pa? Magpagaling sa mga may karamdaman. So bahagi ho yun na nawa makita ho natin. Kaya nga sana maunawaan din natin na yung pagkapait ng langis sa mga may sakit ay may kapangyarihan din magpagaling sa kanilang karamdaman. Sabi nga, kapag hindi pa nabubulok ang katawan, isa ho yung sa sakramento na maliwanag na nagpapagaling. Kasama yung alin, yung sakramento ng pangungumpisan. Marami yung mapapagaling na sugat sa sakramento ng kumpisan. So itong dalawang ito, kumpisal at yung pagkapain ng langis sa mga may karamdaman. So bahagi o yun na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga alagad na kapangyarihan. So ano yung hamon na nais natin bigyan ng diin sa pagdiriwang na ito? Well, hindi naman lahat kayo magiging pari. Pero yung patuloy natin panalangin ni alin na nawa po, yung panalangin natin, mayroon na tayo ngayong isang aspirant. Sana magtuloy-tuloy. No? So, sana magkaroon tayo ng mga magpaparing. Kasi bakit? Kasi it will take us 8, 10, 12 years bago magkaroon pa tayo ng pare. Kung may papasok ngayon, ako po, umabot ako ng 14 years old. No? 14 years, 14 years bago ako naging pare.
So, pagkakataon no, nawa ay makita po natin. No? Kaya, ganun katagal. No? Habang wala tayong pumapasok siya ng magpapari. At hindi pa sigurado yun. Pero yun, kinakailangan tayo magdasal. Kasi doon makikita yung lalim ng ating pananampalataya na kaya nating maghandog sa Diyos ng buong buo. Katulad ng alin, wala kang ibang aasahan kundi alin, yung pagkilos ng Diyos. Na makita natin, kasi bahagi yun, na nakita natin alin, kinakailangan na ito ay mayroong malalim na pananampalataya. Sabi ko nga, bahagi yun, matagal na tayong walang pari. Sana po ay at least mayroon man lamang mag-attend na magpari. At sana ay maging mga pari. Bahagi rin o ng pag-inilay na alin. Pangalawa, tayong lahat ay sinusugo ng Diyos. Hindi lang o yung mga pari. Ngunit sa kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos sa atin, sa biyaya ng binyag, tayo sinusugo ng Diyos. Sabi nga natin, sinusugo ka ba ng Diyos? Hindi ko po alam, Father. Alamin mo. Siguradong sinusugo tayo ng Diyos Sa anong pamamaraan? Maaaring pwedeng sa pagiging isang mabuting asawa, pagiging isang mabuting anak, isang mabuting magulang, o maaaring sa pamagitan ng inyong paglilingkod sa simbahan, sa pamagitan ng paglalaan ng inyong panahon, ng inyong oras, ng inyong kayamanan, at ng inyong galing. So, bahagi ho, baka meron kayong galing. Kaya po, ako, nagpapasalamat ako doon sa mga tumutulong sa simbahan na gawa ng kanilang skills. Bahagi yun na kung saan ay na magiging kapakapakinabang. Hindi lamang o kasimbahan mo rin sa bayan ng Diyos. So makita ko natin, Padre, hindi ko po alam. Tanong mo sa Diyos. Kasi bahagi yun ito. Sinusugo ka man. Iba ko ito sa, gusto ko lang. Ito yung nakalagay sa sampuay, sabi ay ministry, hindi me. Me. Ako, ministry. No? Bahagi yun na makita ko natin kapag sinabi kang sinugo ka ng Diyos. Sinugo ka ng Diyos. Ano man ang gagawin mo, sinugo ka ng Diyos. Kahit na yung pagwawalis. Kung ikaw ay sa tingin mo, sinusugo ka ng Diyos na magwalis, papasalamat na ako sa mga patuloy na naglilinis ng ating kapaligiran at ang ating simbahan. Yun ay pagsusugo ng Diyos Sinugo ka ba ng Diyos? Hindi mo pwedeng hindi ka sinusugo ng Diyos. Baka siguro hindi ka lang nakikinig. Pero sinasabing sinusugo ka ng Diyos. Kasi hindi mo pwede na maging anak ka ng Diyos nang hindi ka sinusugo. Sayang yung pagiging anak ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa biyaya ng binyag. Saan ka sinusugo ng Diyos? Nagagampanan ng bagay yung pagsugo ng Diyos. Ipanalangin natin. Ipanalangin natin na alin. Tayo ay tunay na mga makatugon sa pagsusugo ng Diyos. Sino makakaalam na ikaw ay sinusugo ng ikaw mismo? It will later be confirmed. May mga confirmation na pwedeng maging daan para makita na talagang dito ako sinusugo ng Diyos. Pero dapat, alam natin, kaya natin ito ginagawa. Bakit? Sinugo tayo ng Diyos.